At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at eto na nga po sa episode 270 para kay season 4 kay Calbo. At ayan, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At eto nga, dito tayo natapos yung sa pagtapos din ng grupo ni Axel sa Dambuhala at saka sa pagkabilis-bilis na snail na to. At eto nga, pinagmamas din yung maigi etong kanyang sandata kasi pinakustomize nila to, in order nila yan sa Neo Heroes. Tapos yung binigay sa kanila, ang lupit nga raw, napaka-efficient, mas higit pa raw yan dun sa sandatang inaasahan niya. So kaya nga ito sa loob ni Axel na mukhang tama naman daw yung pinoproclaim ng Neo Heroes na sinasabi nga nila na ito yung kanilang activities, yung kanilang mga ginagawa ay para talaga yan sa kapakanan ng sangkatauhan. So kaya nga ito, sabi ni Axel, mukhang pagkakatiwalaan niya na yung Neo Organization. At din pagkatapos nga niyan ay ito, talo naman dito sa isang part pa ng city at dito naman yan kay Crescent Moon. At ito, kinakalaban niya itong tatlong halimaw na to. Ayan, hala, sige, pam pam bang, dito parang nilalatigo itong si Crescent Moon gamit itong tatlong mga dila nito ng mga halimaw. At ito nga, hala, sige, dito talagang puro deflect lang dyan. Kina-counter attack ni Crescent Moon yung mga atake sa kanya ng halimaw. Pero sabi niya nga rito na talaga nag-i-struggle na nga siya. At ayun, yun parang iba raw yung threat level ng mga to kumpara sa sinasabi na threat level nila. Ito nga kasi, ang threat level ng tatlo na to, Tiger lang. Pero sabi nga dito ni Crescent Moon, kung pagbabasihan yung kanilang mga atake, kung gaano katindihan, kung gaano kalakas yan, at saka parang ang dami ng atake nila, parang di raw sila Tiger level lang. At ito nga ngayon, yung mga tao nagtakbuhan na. Sabi nga nila dyan, naaalis na nga sila dito kasi nga, ayun, yung mga halimaw talaga nagwawala na. At sabi nga nila, parang ginugulpi na yung hero na nakikipaglaban dun. So napupushback na raw itong hero. Sa kaya nga, ito sabi nga ni Crescent Moon na tumakbo na nga, umalis na itong mga tao dyan. At maya pa, spang, dito nahuli ngayon itong binti nga dyan ni Crescent Moon. At ito, talagang natakot dyan itong si Crescent Moon. Sabi niya nga dyan, di maaari ito. At yung pagkatapos nga niya is eto, bam bam bam. So dito bigla na lang may bumaril dyan sa dila nga na nakapulupot sa may binti nito ni Crescent Moon. At pagkatapos nga niya na ayun, lipad ngayon dyan etong si Crescent Moon. At ayun, may dumating na nga rito na mga parang reinforcement. At ayun, yung lalaki, siya yung bumaril dyan nga sa dila na nakapulupot dyan sa paa ni Crescent Moon. At pagkatapos nga niya, blagag. So bagsak dyan etong si Crescent Moon. At eto ngayon, spam, dito bigla lang may tumapak dyan sa may harapan ng mukha nito ni Crescent Moon. So napatingin siya. At eto nga ngayon, labas dyan itong si Ryumon kasama na itong kanyang buong team. So ang angas ng team nito ni Ryumon. Pero yun, napakasalbahe nito, ang yabang tinapakan niya lang dyan in between ng legs niya Ito si Crescent Moon. At ito nga, sabi niya ngayon dito, nasalamat daw sa pag-hard work nito ni Crescent Moon. Pero mula rito ay sila na nga raw yung magta-take over. At ito nga ngayon, sigaw na itong si Ryumon. Sabi niya nga dyan, put some damn spirit into it, you bastard. Sabi niya ganyan. At ito nga si Gawan ngayon. Itong mga bata ni Ryumon talagang ginanahan sila. Tumaas talaga yung spirit nila. Sabi nga nila, okay, sige. At ito nga sabi dito ni Ryumon, ipapakita nila sa buong mundo na tatalunin nila yung halimaw na yan na hindi matalo-talo ng isang hero. Sabi niya ganyan. At pagkatapos nga niya na ito nga ngayon, tayo na si Crescent Moon. Sabi niya nga dyan, ang mga reinforcement ba itong mga to? Sige, tutulong siya. Sabi niya ganyan. Pero yun, sigaw ulit itong si Ryumon. Sabi niya nga dyan na wag daw mangialam dito. Itong si Crescent Moon, umalis na nga raw siya. At eto, nagulat itong si Crescent Moon, di niya maintindihan itong si Ryumon kasi kala niya nga reinforcement yan. Pero eto, sabi nga ni Ryumon, di ba natalo na nga raw itong si Crescent Moon at wala siyang nagawa laban nga rin sa tatlong halimaw. So kaya nga ito tuloy ni Ryumon, ang gusto lang daw nila dito ay maipakita yung katotohanan na silang mga hero ng mga galing dyan sa Neo Organization, kaya nilang talunin yung mga halimaw na hindi matalo ng isang pro hero na galing nga sa Hero Association. So kaya nga nagpapasalamat daw itong si Ryumon dyan kay Crescent Moon kasi pinakita niya talaga sa maraming tao kung gano'n siya nag-fail, kung gano'ng kahina yung mga hero na nanggaling nga sa Hero Association. At ito nga ngayon, talagang nagalit dyan itong si Crescent Moon kasi nga naisip niya dyan nakalaban pala itong mga to, yan pala talaga yung kanilang intensyon. At then pagkatapos nga niyan, ito biglang talo naman dito sa side nga ni Child Emperor. At ayun, ay nakatalo rin sila dyan ng isang halimaw. At ayun, daming mga bata rin dito ni Child Emperor. At ito nga, sabi ni Child Emperor dito na good job daw para dito sa kanyang team. So kaya yun, nagpahinga muna itong mga bata niya. Pero yun, sabi nga dito ng mga tauhan ni Child Emperor na hindi raw kailangan yun kasi hindi pa raw sila pagod At ito nga, kita naman dyan ang sigla pa, ang lalakas pa ng mga tauhan nito ni Child Emperor.
At so ito ngayon ay talagang pinagmamasdang maigi na ni Child Emperor itong battlesuit na to. Sabi niya nga dyan na talagang napakatindi raw, napakalupit ng battlesuit na to. Ang ganda raw ng performance. At ang disturbing kasi raw dito sa kabilang banda, yung lahat ng 2,000 members ng Neo organization, lahat gamit-gamit itong battlesuit na to. So kaya nga daw dahil dyan, yung power balance o yung balance pagdating sa lakas ay talagang magbabago na nga raw to immediately, agad-agad, sabi niyang ganyan. At ito nga ngayon tuloy dito ni Child Emperor habang nag-iisip siya, ang pinaka-concerning nga rito ay itong battlesuit na to. Kasi sabi niya nga dyan, hindi lang to battlesuit kasi nagsisynchronize daw to dun sa nerve ng kung sino man yung may suit-suit niyan. So for example, ito nga, may nakita dyan, itong may gamit nga dito sa battlesuit, kung ano yung nakita niya, napipick up ka agad dyan ito nung battlesuit. At nagre-react ngayon dyan, yung mga artificial muscle dyan. So ibig sabihin may artificial muscle pa pala itong battlesuit na to. So hindi nga siya basta-basta. At ito nga sabi ni Child Emperor, pero ang problema rito, may nakita na siya na parang familiar ng ganyan na functionality at naisip na nga dyan, ito si Dr. Bofoy, doon niya raw nakita yan sa laboratory nito ni Dr. Bofoy. So kaya nga ito sabi nga rito ni Child Emperor, kung ganoon yung kaso, di ibig sabihin niya ito si Metal Knight between sa Hero Association saka nga sa Neo Heroes ay essentially ay may control siya parehan sa military power nga ng dalawang kampo na to. So yun matindi. Ito si Dr. Bofoy parehas yung Hero Association saka yung Neo organization, pinasok niya. So balak niyang kunin o kontrolin nga itong dalawang kampo na to. So kaya nga ito sabi ni Child Emperor na ano raw ba yung gustong gawin nito, yung pinaplano ba ni Dr. Bofoy. So kaya nga sabi nga rito ni Child Emperor, ang mas maigi pa niyan ay tanggalin niya na kagad itong battlesuit niya, wag niya nang gamitin yan, sabi niya ganyan. So malupit din talaga mag-isip itong bata natin. But then pagkatapos nga niya na ito nga talon ulit dito sa ibang city naman, at dito naman is pang dato tinapos kaagad na ni A itong halimaw. So parang wala lang sa kanya, at ayun banda sa may likod niya makikita dumating na si Fedor, saka nga nakalimutan ko yung anong pangalan ng isang hero dun sa likod niya. Pero ito nga salita na itong sila A, sabi nga nila na teka lang, di ba yan si Assassin A? Ano ro ginagawa dito niyan, bakit kinakalaban niya yung halimaw? At ayun nagsalita na rin yung hero sa likod niya, sabi niya nga dyan na ayos, ito na yung tamang pagkakataon, hulihin na nila, dakpin kaagad nila itong si A. Pero yun nagsalita ng kalmado lang itong si A, sabi niya nga dyan na teka lang, katulad nga sa nakikita nila ay hinatulan niya lang yung halimaw. At ayun kasi hinal daw siya bilang isang hero, at ayan kaya tinapos niya itong halimaw. So kumbaga nagtatrabaho lang daw siya dyan bilang isang hero. At eto nga ngayon tingin na itong si A dun sa dalawa, sabi niya nga dyan, pero sige okay lang, kung gusto raw nila na lumapit dito kay A, sige lumapit sila, kaso nga lang ay mag-ingat sila kasi raw baka magkaroon ng aksidente. Yung sinasabi na nagkaroon ng aksidente kapag gumagawa ka ng mga hero activities ganyan. So ibig sabihin balak patayin nito ni Fedor tuloy ni A, ayan sila Fedor kapag hinuli siya niyan. So ayun na, lumalabas na itong dark side ng Neo Heroes kasi nga yung mga pinagkukuha niyan, yung mga sindikato, kung di sindikato, mga assassin, legit na assassin, yung mga salbahe. But anyways, ay pagkatapos nga niya is yan guys. So hanggang dito lang itong sa episode 270 natin. At ayan ay may na-discover yata rito nga itong si Child Emperor, at yun kasama na nga pati dito naman sa side nga ng mga parang evil side na ng Neo Heroes. So yun guys, ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin, at hintay-hintay lang para sa next episode natin dito. Sino naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.